Hello guys! Good morning everyone! So, ayun. Ituturo ko lang sa inyo para aware kayo. Regarding sa seat sale. So, as of today, I'm trying to make a presentation para i-explain sa inyo kung paano kayo mag-check ng seat sale. Kasi that is the most common questions sa atin. So, ayan, sana matapos ko to hanggang sa maintindihan nyo. So, hopefully. Okay, punta na ako sa seat sale. So, yung website ni Cebu Pacific is ito. Then, uh, halimbawa, ito. Okay? Pwede nyo siyang i-type, Cebu Pacific, seat sale. Okay, so, ayan siya. Halimbawa lang, ayan. So, pag sinabing seat sale, mag-start na lang tayo from the start para hindi kayo malito. Okay, so pagka may nakita po kayong mga post like this sa website ni Cebu Pacific or sa FB page niya, ang ibig sabihin po niyan is base fare pa lang siya. Not included pa yung ibang charges like admin fee. For example, dito tayo sa website ni Cebu Pacific. Punta po kayo sa book, tapos makikita niyo yung seat sale. Click niyo yung seat sale. Dito mo malalaman kung ano yung mga destination na naka-sale. So, nakalagay po dito, quoted domestic one-way base fare are inclusive of 7 kilo hand carry baggage allowance, but exclusive of web admin fee, 12% VAT, terminal fee, and fuel surcharges. Ganun din po sa international, one-way base fare are inclusive of 7 kilo hand carry baggage allowance, but exclusive of web admin fee for short haul. Pag sinabing short haul, ito yung mga Hong Kong, Japan, yung mga most likely 1 hour or 2 hours lang yung travel period niya. Travel duration. Okay? Pag sinabing long haul, yun yung malalayo. Like, for example, Dubai. Dubai is 9 hours travel. I think they have already the Riyadh, so it's almost 10 hours. So, it's long haul. So, exclusive, ibig sabihin, hindi po siya kasama sa base fare. $550 international terminal fee. If you are aware, if you become an OFW, alam na alam mo tong 550. Ito yung nire-refund sa airport kapag babalik ka na sa destination mo. Halimbawa, nagwo-work ka sa Dubai, tapos nagbakasyon ka, pagbalik mo ng Dubai, 'di ba may ibinabalik sa atin na 550, pero I'm sure tumaas na siya ngayon, 950 na siya. So, hindi pa kasama sa base fare ang international terminal fee and the same time fuel charges. Okay, so makikita mo mostly nakapost yung 99 base fare promo. Pero always kayong mag-check ng mga flyers nila kasi nakalagay naman doon yung travel period. Ito yung travel period at saka kung kailan lang siya nakapromo. So, for example, ito, New Year offers ng Cebu Pacific is nakapromo siya from January 5 to January 18 lang or until seats last. So, for example, ito, Manila to Iloilo. For as low as 99 base fare. Ang travel period niya lang is January 15 to May 31. So, ibig sabihin,
Between this period lang yung mga naka-promo. But, limited seat lang siya. Kasi, kapag ka nag-promo sila, meron lang silang allocation. Okay. Ngayon, i-check natin kung ilan ba yung allocation niya. Halimbawa, marami bang seats na naka-sale ng Manila to Iloilo? Check natin. So, paano natin siya ma-check? Punta po kayo sa pinakababa ng page na to. Ang daming promo, diba? Ayan. Sa pinakababa, makikita nyo yung view seat allocation. Halimbawa, sa domestic na promo na sale ng January 5 to January 18. Travel period niya is January 15 to May 31. Yung Cebu to Bacolod, 150 seats lang yan. So, kung from January 15 to May 31, ilang days ang meron doon at ilang ang travel time nila. So, let's say, sa isang araw, meron silang 10 oras na travel. For example, isa sa 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, meron silang flight. So, hindi lahat yon is naka-promo. For example, Cebu to Legazpi. So, 10 seat lang yung naka-sale nila. So, kung halimbawa, January, February, March, April, May. So, 5 months yan. Tapos, sa 5 months, 10 seat lang yung ibinigay nilang allocation. So, kaya mostly nasa-sold out kagad yung mga ganyang destination. Halimbawa, i-check natin yung Manila, Iloilo, yung kanina, yung 99. Okay, ayan. Manila to Iloilo, 2,660 seats. So, medyo marami siya, 'di ba? Manila to Kalibo, yun yung sa Boracay, 260 seats lang. Manila to Legazpi, 1,550 seats. Halimbawang itong Manila to Iloilo, 2,660 seats ang available niya. Ngayon, paano mo siya malalaman? Again, ang period lang ng travel niya is January 15 to May 31. So, diyan ka lang mag-check na period. Check natin, ha? It's either, pupunta po kayo dito sa website niya, iti-type nyo siya ng one way lang tayo, kasi one way lang yung nandun. Manila to Iloilo. Mas maganda kung medyo makabisado nyo yung airport code para mas mabilis. So, ang start niya is January 15. So, today is January 16 na. Madali nyo siyang makikita dito. Makikita nyo na kagad kung alin yung mga naka-seat sale. Halimbawa, ito, diba, sa January almost wala na. Ito na lang. January 31. Seat sale. Makikita nyo kagad dyan na base fare yung 99. Base fare niya lang, ha. Select natin to. Okay. Search flight. So, from 99, naging 1,264.72 ang pinakamura. Ngayon, marami silang flight. So, hindi lahat ng oras is naka-seat sale. Mostly, ang siniseat sale nila is yung langanin yung oras, 9 p.m. o kaya yung mga madaling araw ang flight. Kasi walang masyadong kumukuha ng flight na yon. Halimbawa, ito, seat sale. Nakalagay dyan, seat sale, 1 seat left at this price. Select natin. Okay. At again, ang kasama lang nun is 1 piece hand carry bag. Maximum weight na niya is yung 7 kilo. Dito, makikita mo na kagad yung breakdown kung bakit umabot siya ng 1,265 pesos. So, ang isang adult is basic fare is 99.
may kasama siyang tax na 1,166. Ano ba yung mga tax included dyan? Ito yon, show details. Administrative fee, 450 pesos kagad. Before, it's free po siya sa travel agency only. So, ito na yung kita natin before, kahit hindi mo na siya i-mark up. Pero ngayon, kailangan nating mag-mark up. Kasi, tinanggal na po ni Cebu Pacific yung privilege na to. Nagbigay siya ng ibang privilege. So, may quota po. Medyo mabigat. But still, ayan yung mga charges ng 1,166. Kaya siya umabot ng 1,265. Nandiyan yung fuel surcharges. Iba-iba din po siya, hindi siya pare-parehas for all transaction and all destination. So, ayan. Hindi ko na-explain isa-isa. Pero yan yung mga additional charges niya bukod sa base fare. Kaya umaabot siya ng 1,266. So, for domestic flight, kapag marami silang ibubook, pwede kang mag-add ng 50 to 100 pesos. It always depends on you as long as may kikitain ka. Kasi, para may maipang cover ka just in case na magkakamali ka. Okay? Na-gets mo na ba? Kapag di mo na-gets, i-message mo ako. Okay? So, tapos, halimbawa, ayan, 1,265. Ngayon, sabi nila, 10 kami. Hindi pwede yun. Kasi, nakita mo nga, nakalagay dyan, ang seats na available niya is isa na lang. So, ngayon, kapag ginawa mo siyang 10, mawawala na yun. Hindi nalalabas yung amount na yun. Ang pinakamura na sa date na yan is 2,000. 2004. Yan yung kakasya sa seats. Oh, in fairness, 10 adults is pwede. Yan. Yun na yun. Pinakamura niya is 2,000, 2004. So, meron ng ibang discounted pa din naman siya. Kasi ang regular rate niya is ito yung regular rate niya. Okay, 3,500. So, still discounted pa din siya. Kaya lang, masyado tayong na-overwhelm sa before. Ang promo kasi kapag seat sale, 600 pesos lang. Kasi nga, yung admin fee na 450 is napupunta na siya sa travel agency. It's up to the travel agency kung ipapatong niya yung 450 or ililes niya or 100 lang yung i-charge niya. Ganun. Okay? And then, again, back tayo sa seat sale. Lagi lang kayong magbe-base sa travel period para alam niyo kung ano lang yung mga naka-promo na period. Tsaka ito yung mga destination. Kasi hindi lahat ng destination is naka-promo. Minsan, dalawang destination lang yung naka-promo nila. Tapos, mag-check kayo sa seat allocation para pag titanong kayo ng customer bakit hindi naka-promo yung ibang dates. So, yun yung reason. May seat allocation lang kasi siya. Okay? And again, ang sasabihin nyo lagi is base fare lang yon. Ngayon, kapag halimbawa may mga customer na masyadong magagaling ngayon is nag-check na sila online din, pwede mo sabihin sa kanila, you can check online, then if you want to book with us, magbabayad kayo ng service charge. So, ang service charge natin is from 50 pesos to 250 pesos. Depende sa'yo, depende sa customer. Pakiramdaman mo yung customer kung kaya niya magbayad ng ganong amount. Okay? As long as hindi ka malulugi.
Kasi once na magkamali ka sa pagbubook, halimbawa, mali yung details, ang tendency niyan, kapag ka hindi mo na talaga siya maiko-correct, at wala nang chance i-correct, magbubook ka ng panibago. Kapag ikaw ang nagkamali, babayaran mo yung buong ticket. Kasi, kaya nga pinabook sa'yo ng customer kasi alam niya na kaya mong i-book yun. So, kung ikaw ang nagkamali, syempre, ikaw ang magbabayad. Shoulder mo yun. At hindi rin namin shoulder yun kasi ikaw yung gumawa nun. Okay? So, ayun lang muna for today.